First quarter pa lang, may timeline na siya. Grabe yung decision making ko. Maiiyak na ako. Yung talaga. Lagi namang sad yung going out of your comfort zone. Kung saan ka sasaya. She'll be leaving in a few days. Mamimiss mo ako, Mami? Magra-rant lang sana. Dito ka magra-rant? Oo, kasi wala na space sa vlog ko. Kasi ganyan ka naman sa vlog ko, ang daldal mo din eh. Ang sinasabi ko lang is today is the day na sinet ko talaga yung September 30, way before pa, to say goodbye to special friends. And alam mo yung feeling na winait ko to for months, Mami, no? First quarter pa lang, may timeline na siya eh. Oo. Sinasabi na niya itong mga petsa na to. Oo. Parang kala mo noon hindi pa siya dadating, no? Tapos biglang andyan dyan na. Ang bilis ng... Ang bilis. Nung una sobrang excited ako. Parang, ano ba yan? Tagal naman. Gusto ko na umalis. Tapos nung nagsabi ako kay Mami, nasa happy tone ako. Minute ko yung mga people na yun, i-meaning special sila sa akin. Pero it's more of parang, kung hindi ko kokontrolin, maiiyak na ako. Kasi seryoso na pala siya. And nagdrama na pala. Kanina ba ako nagdadrama kay June? Nasisenti ka na. Oo, nasisenti na ako, guys. Minsan nga iniisip ko, for sure magbablog si Mami pag hinatid niya ako sa airport and all. Tapos parang baka isipin ng tao, ano ba ito walang puso, hindi iiyak. Kasi parang ako, nung time na iniisip ko nasa airport ako, excited ako, bye, ganyan. Kung sabi ni June, ay, sure ako ngangawa ka dun sa airport. Medyo naiiyak-iyak na ako, guys, kasi it's getting real. Alam niyo, tagal-tagal mong pinlano, pero parang sa whole process ng visa na paralyze ka na, bukas na to, bukas na yan. Tapos parang nung dumating na parang, kailangan mong pagkasyahin yung life mo, yung oras mo in just a week. Pero kasi, di ba, syempre, iba pa yung nag-aantay ka ng visa, yung waiting game, di ba? Oo, stressful din. Another stress kasi yun eh. Yes. Tapos, nung dumating na, parang iba-ibang level ng emotions. Una, syempre, nag-aantay ka ng visa, natitense ka, hindi ka makatulog kung mabibigyan ka ba or what. Nabigyan ka naman, hindi mo malaman, masaya ka na hindi. Hindi na ako masaya. Alam mo, nag-expect ako na pagka-receive ko ng visa, as in papel yun, di ba? From the immigration. Ba't di ka na masaya? Kasi parang totoo na siya. Parang at the end of the day, hometown, cha-cha-cha mo siya eh. Parang meron ako nabasa, pagka daw nasad ka sa isang decision, it doesn't mean naman daw mali yun. Ano ibig sabihin nun? Hindi ko natandaan yun. Eh di walang sense! Anyway, punta ko lang saglit yung imi-meet kong friend. Tingnan mo, may isa pa akong imi-meet at 9 PM. Pinagkakasya ko na lahat kasi sabi ko, it's a family time after today because it's just a week away, you know. Guys, well, kaninang nagsasalita si Isel. Sabi niya, naiiyak siya. Actually, naiiyak na din ako pero pinipigil ko kasi ayoko mag-iyakan kami. Etong journey ni Hazel, alam ko naman, siyempre as a mother, sinasabi niya sa akin yung plano niya. Pero siyempre being a mom, puro lang naman tayo support. Ayoko siyang pigilan sa gusto niya. Wait lang. Kailangan ko ng water. Feeling ko, hindi tamang pigilan ko si Hazel sa gusto niya. Kasi more than anybody else, alam niya kung saan siya magiging masaya, kung saan niya ma-achieve yung dreams niya, kung saan niya gusto. Basically, kahit naman mag-mommy kami, hindi rin kami exactly the same. Nakikita niyo naman most of the time sa vlogs, pagka yung gusto ko, hindi niya lagi gusto. I think, hindi nyo naman ako nakikitang umiiyak sa vlog, no? Kaya lang, parang nakakalungkot lang kasi na she'll be leaving in a few days and malayo, hindi madaling puntahan, kailangan pa ng visa. Ganun talaga, hindi naman natin mapipilit yung mga tao na pare-parehas tayo ng gusto. Sorry guys, So,
ito ay hindi kasama sa plano ko. For today, hindi ako nagluto. Buti na lang, may dala si Hazel na steak. Ayun, ito na lang yung kakainin ko. And the reason I'm vlogging, dahil ako po ay gagawa ng carrot cake. Request to ni Hazel. I'm not used to baking carrot cake, pero she gave me her recipe and then ifa-follow ko lang. Dapat kaninang umaga ko pa ito gagawin para pagdating niya, meron na siyang carrot cake. Pero tamad ang mami niyo. Nalulungkot ako. Ang lambot ng steak. Bento ko na lang. Kanina din sabi ni mama, kung ako ang mami mo, hindi kita papayagan. Unang-una, babae ka at nag-iisa ka lang. Hindi ako sumasagot, nakikinig lang ako. Ako naman kasi napaka-simple lang akong nanay. Lagi lang akong support sa anak. Kung anong gusto mo, kahit mahirap sa akin, kahit ayaw ko, kahit na hindi okay, dahil gusto mo, and then go. Because this is your life. At the end of the day, ayokong masisi mo ko na pinigilan kasi kita, kaya hindi mo nagawa yung gusto mong gawin. Sabi ni Hazel, bakit si Tito Rolly pinayagan mong mag-abroad? Yung brother ko kasi na bunso, nasa Canada. Ang sabi niya, lalaki yun. At saka, kasama niya pamilya niya. So, okay lang. Ganun talaga. Nakakalungkot, pero dun siya sasaya. Naman natin hindi naman natin pwedeng pigilan. Still, life niya yun, di ba? Hindi ko naman pwedeng i-hold. Ba yan? Wala naman sa plano ko to. Ang plano ko mag-bake. Supposedly, kahapon ko pa to i-bake, kaya meron akong ready na carrots. This is 120 grams. I need flour. Flour is 125 grams. And then, baking soda. 1 teaspoon baking powder, 1 teaspoon din salt, 1/2 teaspoon ground cinnamon. We have white sugar, and then vegetable oil. 2 itlog, walnut, ito, and then I need confectioner sugar. Kailangan natin ng vanilla. I have butter, I have cream cheese. Here. Ito yung ating mga pang-frosting. I'm back home. Magbabay lang ako sa iba pang person kasi medyo malapit yung house nila. Ang ganda naman ng grinder mo. Ano maitutulong ko? Gusto mo ba ikaw gumawa o gagawin ko na yung iba? Gawin mo na yung iba habang may ginagawa tayo. Ouch! Aray, nasugat. Ano ba? Tay, pag nasasaktan ka na, huwag mo na ipilit. Oo eh. May hugot. Sorry guys. I mean, hindi ko sinasadya sabihin yun. Pag ganyan, huwag mo na ipilit kasi pwede mo naman ibigay kay Chassie. Ay, kay Chassie pwede to? Yes, sis. Okay. Chase! Ayun na nga, as I was saying a while ago, parang nag-make sense na siya sa akin to the point na nasasad na ako. Gets mo ba yun? Oo, nagkakaroon ka na ng sepangs. Nung una ko siya sinabi sa'yo, ano bang itsura mo nun? Naalala mo pa ba? Hindi na. Hindi ko na maalala. Ay, mamari ka ba? Sige na nga, sa'yo na yung binili ko na naman. Thank you, anak. Mamimiss mo ako, mami. Hindi na nga. Namimiss kita. Wala na akong pupuntahan, papasyanan. Ano wala nang pupuntahan, papasyanan ang OA mo? Lagi ka wala sa bansa. May aeroplano pa ako. Kuha pa ako ng visa. So, minute ko nga yung mga friends ko kanina. Since di ko na sila masasabi nga sa vlog ko, dito ko lang sasabihin, shook na shook sila. Like, di nila in-expect from me. Parang ako na yung nagbe-bake, ha? Sige na nga, titingnan ko. Kasi recipe mo naman, aray. Wala kang pang whisk. Pati ka nagwe-whisk. So, ang point ba nito ako gagawa, tapos nakaupo ko lang? Parang, naging emotionless ako for a time. Naisip ko lang na excited ako. Gusto ko na umalis. Pero, ngayon na nakuha ko na yung visa. Kasi sabi ko naman, yung nangyayari sa'yo, yung feelings mo is just normal. Minsan talaga pagka malayo pa, nag-aantay ka, iba yung feelings na nararamdaman mo at that time. Parang wala pa sa'yo. Parang hindi pa ikaw nalulungkot dahil aalis ka na. So, nung nakuha mo yung visa mo, umaandad na yung mga araw, nag-i-start ka na magsabi sa mga kaibigan mo. So, parang doon na nagsisink in lahat-lahat. Ngayon siya nag-sink in sa akin na tinititigan ko na bawat lugar na dinadaanan ko. Kanina, very na ako, emotional. Not because hindi ko na makikita yung mga friends na minit ko kanina, pero more on it's saying goodbye sa hometown mo na talaga. Before kasi parang you take things for granted because alam mong nandyan lang yung mga taong yun. Pero now, hindi mo na alam kung kailan mo sila makikita ulit. As a sad girl, 175 grams na white sugar dyan. Okay. Nung sinabi ko siya kay mami, I remember, ang saya ko, excited ako. Ano ko ba sinabi sa'yo? Ba't ba hindi mo na matandaan? Hindi ko na matandaan. Na March pa, no? Oo, mga March pa yun. Bago ba ako mag-apply ng work? Yes. Feeling ko yung nakilala ko yung sarili ko, mami, nung nag-move out ako. Parang, baliw ba na ito kaya ako?
Praning ka pala, ganun. Hindi siya negative, guys. It's more of, grabe yung utak ko, grabe yung decision making ko. Yung pagka-ADHD mo is working to your advantage. Naging mas aggressive ka, naging mas bold ka. Usually, on the reverse side eh. Yes. Parang ang bilis kong nag-yes into moving abroad. Feeling ko, alam ko kung ano yung gusto ko agad. Hindi na ako yung parang mag-iisip pa ng 1 year. Sometimes, mami, hindi mo man ma-speak yung emotions mo, hindi mo man alam yung gusto mo right now. Deep in your heart, somewhere in your body, alam mo siya. Hindi pa lang siya na-recognize ng brain mo. Sometimes, it's in the body language. Dati pa, mami, Australia pa lang, di ba? Parang migrating na yung topic natin. Parang alam mo na hindi ka para dito. Oo, alam ko. Parang ganun lang siya. Nandito ka lang, kasi ito yung hometown mo, pero alam mo sa mind mo, sa sarili mo, na hindi ka dito mag-i-stay for good. Ganon. Baliktad nga tayo. Ako naman yung parang, nag-abroad, yes, pero namamasyal lang, nagtutour lang, wala sa hinagap ko na ako ay mag-i-stay sa ibang bansa. Well, kasi, it's for me talaga, guys. Nung time na may opportunity na and all, alam ko na talaga, nag-aantay na lang ako ng right opportunity. Siguro 2 years na siyang nasa utak ko. Nung nandiyan na, I grabbed it and I just told my mom na, Mommy, this is what I want. And ang swerte ko lang na si Mommy ay, for the go! Pero ngayon nagsisink in sa akin, kanina nung sinabi ni Mama na, oo nga, you know, I'm the only daughter of the Republic of the Philippines. Hindi na siya parang, ay, punta muna ako sa bahay, makikikain ako ng nilaga. It will take them like 4 hours, 1,500 miles actually, to be exact. Although, lagi naman kaming nagta-travel, pero it will never be the same. Medyo sad ako, guys. Pero, lagi namang sad yung going out of your comfort zone. And you only have one life to live. So, ayoko lang din naman magkaroon ng regrets and i-blame yun on anyone at the end of this journey na parang, sana kasi ganito eh, sana kasi ganyan eh, ikaw kasi ganito eh. Gusto ko lang matry lahat. So, ano naman masasabi mo? Alam ko naman magre-react ka. Wala akong masyadong naisip at that time. I was thinking na yun, it was the best move for me. Nagets mo naman ako kung bakit din eh. Hindi eh. Ang batang to, napakakulit. Ganun talaga. Pagka iisipin ko kasi, nagtatravel tayo, nasasad siya kapag pauwi na kami. Parang lagi siyang ganun. Kaya nga may instances na sabi ko sa sarili ko, ano kaya sabihin ko sa kanya na, for example, ang uwi namin on the 10th. Pero sa totoo, ang uwi namin on the 12th pa. Para masasaya siya na meron pa siyang 2 days to extend, di ba? Pero ayoko naman din gawin yun kasi yung mind niya, yung preparation niya, lalo-lalo kung nag-i-school pa, alam niya, uuwi na siya on the 10th, tapos sa 12 pala. Baka may masasagasa ang something. So, ganun lang yung napapansin ko. Pero hindi ko naisip na darating yung time na gugustuhin pala niya talagang mag-move sa ibang bansa. Doon ang bumalik lang sa akin ng lahat, ay kaya pala siya ganun lagi. Hindi mo naman masisisi, no? Kasi talaga, guys, kapag ka sa ibang bansa, makikita mo yung convenience, eh. Alam mo, makikita mo yung ang dami mong nagagawa sa isang araw, hindi nasasayang yung oras mo, napaka-comfortable, na gumalaw. Alam mo yung kahit wala kang sasakyan, nagko-commute ka lang, pero masaya ka. Ibang-iba. Parang sabihin na natin, bakit yung iba nagsisettle dito? Baka yung iba kasi, wala silang choice. Pagka naman iisipin mo, on the reverse side, sa kanya, may choice ako eh. I will take advantage of the opportunity. So, kanya-kanya lang siguro tayo ng perspective in life. Saka, pinaka-importante kasi at the end of the day, kung saan ka sasaya. Sometimes, you have to take chances. Kasi, hindi naman laging may opportunities. Hindi laging may chance. Mahirap yung pagsisisihan mo. Like, for example, yung tita ko, may chance siyang mag-work sa Australia. Pero dahil may boyfriend siya dito, magpapakasal sila, tinurn down niya yung Australia. Minsan, naririnig ko sa kanya, sana tinry din niya yung magpunta sa Australia at magtrabaho doon. Ganun lang, di ba? Yun yung mga biggest what-ifs natin sa yung mga life. what-ifs, yung mga regrets mo at the end of the day. Kasi wala naman ding mawawala. Kung susubukan mo, hindi mo naman gini-give up yung lahat, di ba? Since nandito naman yung family, nandito naman kami, so parang you can easily go back kung hindi mag-work. Ganun lang naman yun. That's what I'm thankful for, no? Na very supportive ang parents. Meron na nga siya mga plan na mga dadalhin mo pag nandun na ako. Honestly, for me, I worked hard for it. Like, nag-apply ako, naghanap talaga ako ng for myself. Alam mo, sometimes kung ano yung wala ka,
Yun ang gusto mo. Yun yung gusto mo. True. Alam mo, for the longest time, guys, hindi ko yata na-share sa inyo. Pero marami akong corporate friends. Tapos sabi ko, kung may opening nga dyan, apply ako. Gusto ko talaga mag-try ng corporate. Kasi growing up, si mommy is corporate job. So parang, nung bata ako, alam ko na corporate work ang gusto ko. Like, climbing the corporate ladder. Ika nga ang sabi nila. Like, ang plano ko nun, may stilettos ako ng red. Oo, yung mga stilettos na yan. Napagod ko na naririnig yun. 8 Rockwell ang office ko. Yan ang dream ko. So, siguro, isa rin yun sa mga biggest what ifs ko. Kasi I started really young sa industry na wala na rin akong time para mag-corporate. Unlike may mga vloggers na katulad mo, corporate to vlogging, ganyan. So, hindi mo nagugusto yun sa corporate. Yun nga, dami nagsasabi na gano'n. Maliit ang kita. Saka nakatali yung oras mo. Wala lang, siguro minsan lang talaga. Hindi, minsan gusto mo lang din talagang ma-discover what's the other side of the fence. It's something that I want to try. Pero sa totoo lang, this is really a very, very bold decision. Talaga? Oo. Never ko siya na-realize, totoo not lang. until today, na-realize ko how bold and how hard maging OFW. Kasi parang paparalyze ka sa waiting ng how many months? 6 months, 8 months, you don't know how many months ka mag-aantay. And then, pag nandyan na parang biglang, ay, babay na pala. Ay, kulang pala yung time. Iyon ang point ko lang naman. I'm trying my Pero ano best. talaga yun? Napaka-bold. Kasi parang maisip pa yun. Minsan may mga tao masyadong forward-looking. Like, okay naman siya ngayon, pero lagi siyang nakatingin sa future o sa darating. Minsan ano rin yun disadvantage din yun You really have to enjoy the present. Baka nakakalimutan mo kasing i-enjoy yung present, puro ka sa future nakatingin. But minsan ba nalilimutan mo i-enjoy yung present? Then? Minsan ganun ako. Kasi parang sobrang forward-looking ka. Diba minsan, yung mga tao, kapag okay ka naman, di mo maiisip Parang iisipin mo, okay naman ako dito, ba't pa ako pupunta doon? May trabaho naman ako dito, meron naman akong parents dito, may bahay naman ako dito, di ba? Kumakain naman ako 3 times a day and all. Ganun yung general mindset. Bakit pa ako pupunta doon? Pero ikaw, parang it's really very bold. Siyempre, we're speaking in a place na may privilege tayo to choose. Pero, more than anything, ako lang siguro yung person na hindi ako magsisettle for less. Kasi, nakita ko na na kapag nagsettle ka for less, it's on you. So, parang for me, guys, love yourself. Love yourself. Napunta na doon. Love yourself and choose yourself. Kasi at the end of the day, wala kang ibang kakampi kundi sarili mo lang din. Alam ko namang no man is an island and you need a lot of people. It takes a village to do something. Pero at least naman, you can stand up for yourself. And masasabi mo, ginawa mo lahat. Tinry mo lahat. Kahit nag-fail ka and all, at least you tried. Saka maganda rin kasi yung marami kang mga experiences, di ba? Yun nga. Pero nag-gets mo naman ako in the end. Nung una ba, hindi mo ako gets? Kasi mas Hindi, more... B, okay lang ako, B. Gets mo ako nung una pa lang? Nung una pa lang, ganun talaga. Never did I imagine na pupunta ako ng airport with a one-way ticket. Kasi parang, lagi mong sinasabi, sobrang happy place natin ng airport. Yes. Pero it's not. Kasi makikita mo pag nasa airport ka, may umiyak doon sa gilid, nagyayakapan sa ganito. Yan. Lagi ko sinasabi din. Tayo, we're always happy to go to the airport kasi nagbabakasyon, namamasyal, ganyan. Pero maraming kwento na meron sa airport. Meron dyan, hati ng family, uuwi after 2 years, hindi sila magkikita. And you'll never know ano bang mangyayari after 2 years, diba? Meron naman dyan, like for example, aalis or uuwi because a relative is sick. We're one of those lucky na masaya tayong umaalis saka masaya tayong bumabalik dahil na, di ba, namamasyal ka lang. Or may work ka lang. Bili ko nga yung mga umaalis papuntang ibang bansa, siguro sa aeroplano nasa sad sila. Dami na naglalaro sa mga isip nila. Lalong-lalo na yung mga first timer tapos pupunta kunyari ng Middle East. Kasi pag dungo mo sa aeroplano, guys, pag sinabi nga ng pilot Landing na shortly. we will be landing shortly, tapos pag dungo mo sa aeroplano, makikita mo talaga disyerto, vast of land, ganon. Parang ang lungkot. Ako, dahil turista, ay, ganito pala siya, ganyan, oh my God, ang lawak. Pero feeling ko, pag ang mindset mo is like, I will be here for the next 2 years, magtatrabaho. Ang lungkot kaya. Malungkot nang walang kasama. Hindi Minsan wala sila ng future dito Nandun ang future. Oo, nandun yung future mo. Saka hindi naman kailangan kung nasaan ka ngayon, doon ka din mag-e-end. Ano na, hindi pa ba ito isalagay sa lalagyan? Isa lang na, be! Lang. Okay. Pero the cream cheese is whole. Isang slice. Wala sa akin. Oh.
eto na ang ating carrot cake. After 20 to 25 minutes, ayan na po siya. Charan! Ang ganda ng itsura niya. Diba? Tapos, igagano ko lang siya. Okay. It's a homemade carrot cake. Minadali na namin, guys, because the time is... Time check, 12:10. Ako inaantok na. Dapat palamigin pang mabuti yung ating carrot cake para hindi matunaw yung frosting. Pero dahil nag-aantok na kami, kailangan na naming matikman. Syempre, masisira siya dahil hindi pa nga siya karapat-dapat kainin. Tapos ang dami kong nilagay na nuts. Ayan o, nabibiyak siya o. Hindi mo makuha yung area na dapat walang nuts. Pagpasensyahan nyo na dahil nga hindi pa po siya malamig. Pwede na kumain? Yeah. Ako gusto ko yung mga nandito dito yung gilid-gilid. Masarap. Love mo rin ba ang carrot cake? Dati pa. Nakakatuwa kasi may mga crunch. Yun nga lang guys, yung oven natin kasi hindi convection oven, So, kailangan babantayan siya. Otherwise, masusunog. I-manage nyo yung heat. Pero, on usual, nasa 180 Celsius na 20 to 25 minutes. Sarap. Parang kailan lang, di ba? September 1. Tapos October 1 na. 30 days na naman yung lumipas. Grabe. What a journey it has been. Sarap. Bilis ng araw. Before you know it, it's mid-month na and then it's very much. Okay guys, thank you for watching. I'll see you again on the next vlog. Good night. Night guys. Good night.